Hello mga chers! Karaniwan na nating naririnig na iba na daw ang mga kabataan ngayon, lalo na sa loob ng classroom. So paano ba natin i-handle ang mga Generation Alpha at Z kung saan mayroon lamang silang mas maikling attention span in learning? Tututukan natin yan dito sa ika-4 na episode on PMES Objectives for Teachers ngayong school year 2025-2026. Dito tayo sa PPSC Indicator 2.3.2. Let's go! Nandito nga tayo sa PPSC Indicator 2.3.2, Manage Classroom Structure to Engage Learners Individually or in Groups in Meaningful Exploration, Discovery, and Hands-on Activities within a range of physical learning environments. Naniniwala ka ba na kahit maliit ang classroom, marami ang learners at limitado ang resources, posible pa ring magkaroon ng maayos, masaya at makabuluhang pagkatuto? Bilang mga guro, malinaw sa atin na ang isang epektibong klase ay hindi lamang tahimik. Hindi rin ito yung klaseng mukhang magulo pero walang natututunan. Sa halip, ang isang mahusay na silid-aralan, makikita natin na abalang mga mag-aaral, may kanya-kanyang gawain, gumagalaw, nag-uusap, nagtatanong, pero lahat ay nakatuon sa kanilang mga gawaing pampagkatuto. Dito pumapasok ang PPSC Indicator 2.3.2 dahil ito ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng upuan o classroom o pagdidisiplina ng mga bata. Ito ay tungkol sa sadyang pamamahala ng classroom structure at learning activities upang ang mga mag-aaral ay mag-explore, magdiskobre at makaranas ng hands-on learning, mag-isa man o bilang grupo at hindi lamang sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Sa madaling salita, tinatanong tayo ng indicator na ito, ang classroom ba natin ay dinisenyo para sa pagkatuto o para lang maging maayos tingnan mula simula ng klase hanggang class dismissal? Bakit mahalaga ang PPSC 2.3.2? Bilang bahagi ng ating paghahanda, nais nating matiyak na ang bawat mag-aaral ay natututo sa isang child-friendly, safe at motivating environment. Huwag nating i-expect na magiging aktibo at engage ang mga learners kung magulo ang daloy ng klase, hindi malinaw ang mga instructions at hindi akma ang classroom setup sa gawain. Kapag maayos ang pamamahala ng classroom structure at pagpaplano ng activities, mas kaunti ang misbehavior, mas maraming oras ang nailalaan sa pagkatuto at mas nagiging independent at responsable ang learners. Ang classroom management ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol ng ugali ng mga mag-aaral. Ito ay higit pa sa simpleng pagdidisiplina. Tumutukoy ito sa sadyang pag-oorganisa ng guro sa buong learning environment upang maging maayos, ligtas at nakatuon sa pagkatuto ang klase. Kaya naman kasama rito ang maayos na paggamit ng espasyo at ayos ng upuan, mahinahong paggalaw at paglilipat-lipat ng mga mag-aaral sa iba't ibang gawain, wastong pamamahala sa oras at malinaw na pagdisenyo ng mga learning task at classroom routines. Kapag ang mga elementong ito ay planado at naisasagawa ng maayos, nagiging organisado ang klase at mas tumataas ang antas ng learner engagement. Dahil dito, aktibo at abala ang mga mag-aaral sa kanilang gawain at kusang nabubuo ang positibong disiplina, kaya naman nababawasan ang mga problema sa behavior ng mga bata. Nandito ang mga key concepts ng objective na to. Una, classroom structure. Ikalawa, classroom activities. At ikatlo, range of physical learning environments. Dito tayo sa classroom structure. Ang classroom structure ay tumutukoy sa pisikal na ayos ng learning environment. Kasama rito ang pagkakaayos ng upuan at mesa, paggamit ng floor space, lokasyon ng learning materials, at maging ang paglipat ng klase sa ibang learning spaces. Isang maling paniniwala na iisa lang ang tamang classroom setup. Sa katotohanan, nagbabago ang classroom structure depende sa gawain. May mga pagkakataong rows ang pinakaangkop, minsan clusters, minsan U-shape at minsan kailangan talagang lumabas ng silid-aralan.
Ikalawa, classroom activities. Ang classroom activities ay mga gawaing sinadyang dinisenyo ng guro upang makamit ang lesson objectives. Sa indicator na ito, binibigyang diin ang mga gawain na discovery-based, hands-on at nagre-resulta ng meaningful exploration. The goal is not simply to have activities, but to ensure learners discover, understand, and apply concepts. Ang tanong, may natuklasan ba ang mga learners? May ginagawa ba silang may saysay? Third, range of physical learning environments. Ang pagkatuto ay hindi limitado sa silid-aralan. Maaari itong mangyari sa covered court, school garden, stage, corridor, o kahit pansamantalang learning spaces tulad ng tents. Ang mahalaga ay may malinaw na layunin, maayos na pamamahala at ligtas ang mga bata. Reflection on current teaching practice. Bilang mga guro, mahalagang tanungin natin ang ating sarili, paano ko inaayos ang aking classroom bago magsimula ang klase? Inaayon ko ba ang ayos ng silid-aralan sa gawain? Binibigyan ko ba ng pagkakataon ng mga bata na magtrabaho ng mag-isa at bilang grupo? Kapag ang classroom structure ay sinusuportahan ng gawain, mas nagiging aktibo kasi ang mga learners, mas nagiging malinaw ang daloy ng lesson, kaya naman nagiging makabuluhan ang pagkatuto. Nandito ang isang generalized classroom example. Isaalang-alang natin si Teacher Mary, isang grade 6 math teacher. Bagamat marami ang kanyang learners at limitado ang espasyo, sinisiguro niyang ang kanyang classroom ay nakaayon sa gawain. Sa aralin tungkol sa speed, distance at time, ginamit niya ang konsepto ng racing upang maging mas konkretong maunawaan ang lesson. Inayos niya ang classroom upang magmukhang racing area na may iba't ibang stations. Bagamat engaging na ang activity, may mga aspeto pa itong maaaring pagbutihin. Maglalagay ng mas malinaw na expectations, mas maayos na paggamit ng oras, at mas ligtas na galaw ng learners. Kaya naman nandito ang suggestions para sa improvement. Upang mas mapahusay ang ganitong uri ng lesson, mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Una, mag-set ng malinaw na expectations bago simula ng activity. Kapag alam ng learners ang gagawin, mas nagiging maayos ang daloy. Ikalawa, gamitin ang iba't ibang learning environments kung kinakailangan. Hindi kailangang ipilit ang activity sa loob ng classroom kung mas angkop ang covered court o open space. Ikatlo, maingat na piliin ang activity. Hindi lahat ng masaya ay may saysay. Piliin ang activity na may malinaw na koneksyon sa learning objective. Ikaapat, maging conscious sa oras. Ang routines at procedure ang susi upang makalipat ng activity nang hindi nagsasayang ng oras. At higit sa lahat, gawing prioridad ang kaligtasan ng mga bata. Managing classroom structure based on activities. Ang managing classroom structure based on activities ay tumutukoy sa sinadyang pag-aayos ng pisikal na kaayusan ng silid-aralan upang masuportahan ang uri ng gawain na isinasagawa ng mga mag-aaral. Hindi kinakailangan na maglagay ng drawing o floor plan ng classroom sa DLP o DLL. Ang mas mahalaga ay may malinaw na larawan ang guro sa isip kung paano gagalaw ang mga bata, saan sila uupo at paano nila isasagawa ang gawain ng maayos, ligtas at makabuluhan. Ang classroom structure ay hindi permanente. Ito ay nagbabago-bago depende sa layunin ng aralin, uri ng activity, bilang ng learners at kakayahan ng klase na sumunod sa routines. Halimbawa, ang U-shape arrangement ay epektibo kapag ang lesson ay nangangailangan ng discussion, performance task, recitation at activities na nangangailangan ng interaction sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sa ganitong ayos, madaling makita ng guro ang bawat learner, mas bukas ang komunikasyon at mas nahihikayat ang mga mag-aaral na makilahok sa talakayan. Halimbawa, sa isang grade 7 English class tungkol sa debate, inayos ng guro ang upuan sa U-shape. Dahil dito, malinaw na nakita ng mga mag-aaral ang nagsasalita at mas naging organisado ang palitan ng mga ideya. Kaya naman nagkaroon ng kumpiyansa ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang sariling opinyon. Samantala, ang cluster arrangement naman ay mas angkop para sa group work, collaborative tasks, problem-solving activities at project-based learning.
Sa ganitong setup, mas napapalakas ang teamwork, communication skills at shared responsibility ng mga learners. Halimbawa, sa isang science class na may activity tungkol sa ecosystem, hinati ng guro ang klase sa maliliit na grupo at inayos ang upuan sa clusters. Bawat pangkat ay may sariling task tulad ng pagbuo ng food chain o pag-aanalisa ng environmental issues. Dahil akma ang ayos ng classroom sa gawain, naging aktibo ang bawat miyembro ng grupo at malinaw ang output na nagawa ng kanilang mga teams. Napakahalaga ng mga routines. Mahalagang sanayin ang mga bata sa iba't ibang formations sa simula pa lamang ng school year. Kapag pamilyar na sila sa mga classroom arrangements at routines, mas nagiging mabilis at tahimik at maayos silang nakakalipat ng posisyon sa loob ng classroom. Kaya naman na ma-maximize ang oras ng learning time. Dito naman tayo sa managing classroom activities based on structure. Ang managing classroom activities based on structure naman ay tumutukoy sa kakayahan ng guro na iangkop ang mga gawain sa kasalukuyang kondisyon ng learning environment. Hindi palaging perpekto ang classroom structure. May mga pagkakataong limitado ang espasyo, maingay ang paligid o pansamantala lamang ang learning area. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang maging malikhain, flexible, at purposeful ang guro sa pagpili ng mga activities. Isaalang-alang natin ang halimbawa dito kay Teacher Ian, isang math teacher na nagturo sa isang evacuation setting. Dahil siksikan ang lugar at maingay ang paligid, napansin niyang hindi epektibo ang tradisyonal na learning method, ang tradisyonal na lecture method. Sa halip na ipilit ang lecture, inangkop niya ang lesson sa sitwasyon. Ginamit niya ang actual na environment upang magpasagawa ng survey sa bilang ng evacuees, mangalap ng datos tungkol sa edad at bilang ng pamilya, at ipresenta ang resulta gamit ang tables at graphs. Dito, hinati ni Teacher Ian ang klase sa maliliit na grupo at pinagawa ng data gathering activity. Ang bawat grupo ay may tiyak na gawain at malinaw na instructions. Kahit limitado ang espasyo at hindi ideal ang setup, naging aktibo ang learners at mas naunawaan nila ang konsepto ng data presentation dahil konektado ito sa kanilang actual na karanasan. Sa ganitong paraan, kahit hindi perpekto ang classroom structure, nagiging makabuluhan pa rin ang pagkatuto. Kaya naman ito ang diwa ng PPSC Indicator 2.3.2, ang kakayahan ng guro na pamahalaan ang classroom structure at activities ng may resilience, creativity at malinaw na layunin upang matiyak na ang mga bata ay engaged pa rin sa kanilang pagkatuto anuman ang learning environment. Panghuli, ang PPSC Indicator 2.3.2 ay paalala sa atin na ang classroom ay hindi lang espasyo. Ang activities ay hindi lang pampalipas oras at ang disiplina ay hindi lang pagsunod. Kapag maayos ang classroom structure at makabuluhan ang activities, natututo ang learners ng mas malalim, mas nagiging engaged sila at mas nagiging masaya ang pagtuturo. Nais ko lang din i-share dahil classroom management ang objective na to, dapat nating tandaan na hindi na katulad sa mga makalumang kwento na nauubos ni teacher ang isang oras dala ng pinagsasabihan niya ang mga bata sa kanilang misbehavior. Hindi naman talaga maiiwasan ang mga ganitong senaryo dahil dapat ding paglaanan ng oras ang pagdidisiplina lalo na kung nakikita nating may problema talaga. Ngunit sa akin, sineseryoso kong pagsabihan ang mga bata within a time limit lang. No pointing at one student. Gine-generalize ko at nagbibigay ako ng concrete example kung bakit mali ang ginawa nila at nagpapabigay ako ng possible consequence ng kanilang maling aksyon. At kapag alam kong malinaw na, sinasabihan ko ang klase na mag-move on at bumalik na sa lesson. Kapag may issue pa, ipinapark namin at saka ko inaayos na lamang sa opisina lalo na kung iilang mag-aaral na lang ang mga concern dito. Huwag nating hayaan na maubos ang oras sa paulit-ulit na galit tapos nagiging punishment na rin yung activities minsan dahil nga halos patapos na ang buong period. Let us not be hard on ourselves dahil tayo rin ang nai-stress kung nasasobrahan nating magalit sa mga bata. At kung ikaw ay isang baguhan na guro, don't worry dahil mag-i-improve ka rin sa classroom management as days pass by. Hindi kasi nakukuha o natututunan ang skill na ito sa mga libro. We become classroom managers by immersing ourselves in the classroom. Kaya don't worry in case na nahirapan ka
kang i-handle ang misbehavior ng mga bata. Dumaan din ako dyan. Alam kong hindi agad-agad ay alam na natin kung paano i-handle ang mga sitwasyon. Dito sa objective na to, nare-reflect ko na kapag talagang planado ang bawat araw sa pagtuturo mo, mas nagiging makabuluhan yung klase at naiiwasan talaga ang misbehavior. Dahil kung ikaw bilang guro, hindi ka handa, hindi mo alam o hindi mo kabisado yung ipapagawa mo, nagkakagulo-gulo ang mga bata dahil hindi rin malinaw sa kanila kung ano yung gagawin nila. Pero kapag planado ka, meron kang naihandang mga worksheets, meron kang PowerPoint presentation, o di kaya naman, nandyan sa isip mo lahat ng mga gagawin mula sa simula hanggang sa hulihan ng klase, hindi magkakagulo ang klase mo. Hindi sila masyadong mag-iingay at mas makokontrol mo ang kanilang behavior. Lalo na kung sa mga lower sections yan, wag mong hayaan na hindi ka ready dahil talagang kakainin ka ng mga yan kung hindi tuloy-tuloy ang daloy ng klase mo. At tamang-tama rin yung dapat matutunan ng mga bata, yung classroom formations sa unang mga araw pa lamang. Para habang tumatagal, kapag sinabi mo na go to your groups, alam na nila agad yung gagawin. Alam na nila yung routine kung paano ayusin yung mga upuan, paano gumalaw, ano yung mga kukunin nilang mga things bago pumunta sa groupings, ganun. So kailangan, bago mo utusan ng mga bata na go to your groups, dapat na-instruct mo na sila kung ano yung mga activities nila. Or meron silang guided worksheets na mag-guide sa kanila kung ano yung gagawin para hindi sila tanong ng tanong o kaya naman maingay na yung klase kasi hindi nila alam yung gagawin nila habang sila ay bumubuo ng pangkat. Kaya naman kung gusto natin na successful ang bawat araw ng pagtuturo natin, kailangan nating i-master ang objective na to, ang classroom management, be it in independent learning activities or during collaborative learning activities. Kailangan alam natin kung paano i-handle ang mga bata during these different tasks na binibigay natin sa kanila. At dito na nagtatapos ang ating episode para sa PPST 2.3.2. Sana mas malinaw na rin sa inyo ngayon kung paano pamahalaan ang classroom structures at activities sa iba't ibang learning environments. Abangan natin ang episode 5 para naman sa Objective 5 PPST 2.6.2. Kaya naman mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe at click the notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Pa-like, comment at share na rin sa inyong mga teacher friends ang video na to. Paalam! Happy Teching Day!